Hindi inasahan ni Vanessa na humantong sa ganito ang lahat matapos niyang mabalitaan na meron ng girlfriend ang kanyang matalik na kaibigang si Lendon. Matagal na siyang may gusto dito subalit hindi niya ito pinaparamdam dahil natakot siyang baka isang araw ay bigla na lamang mangiwan ito sa kanya. Kaya naman umiyak na lamang sa isang tabi ang dalaga. Mabuti na lang at nakita siya ni Frances na isa rin niyang kaibigan. Oh, sabi ko naman sa iyo noon pa man Vanessa na ipagtapat mo na kay Lendon ang naramdaman mo. Tingnan mo ngayon, naunan ka na ng ibang babae. Alam ko namang noon pa, mayroon ka ng gusto sa kanya sa kaibigan natin. Pero hanggang tingin ka na lang ngayon. Francis, syempre, nakakahiya naman na ako mismo na babae ang magtapat sa kanya. Francis, hinintay ko na siya ang lumapit sa akin at manligaw pero wala Nagkamali ako. Kaya pala niya tayo tinawagan para ipaalam sa atin na meron na siyang ibang babae. Okay lang sana kung walang sabit pero may 2 anak na ito. How come na pumato siya kay Nicole? Alam mo Vanessa, kung noon pa lang sinabi mo na sa kanya ang lahat na ngayon, hindi sana kayo na. Pinagtapat kasi ni Lendon sa kanyang mga kaibigan na nagkaroon na siya ng nobya. Walang iba kundi ang kanyang mismong sekretary. At bago nangyari ang lahat, ganito ang nangyari. Hello, Vanessa. May oras ka ba ngayon? Pwede bang pumunta ka muna sa kondo ko? May sabihin ako sa'yo. Pero, Lendon, pwede naman siguro dito sa phone na lang. Bakit kailangan ko pang pumunta sa kondo mo? Please, Vanessa. Mahalaga itong sabihin ko sa'yo. Sige, Lendon. Kung yan ang gusto mo, pupunta na ako ngayon. Ma, aalis mo na ako. Makipagkita kami ng kaibigan ko. Mukhang meron silang ipagtapat sa akin Umayag na lamang ang ina nitong si Vanessa habang kasalukuyan nitong nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Binuksan naman ng kanilang katulong ang gate para makalabas na ang sasakyan ng dalaga. Iha, saan ka ba ulit pupunta? Ma, sa condo unit ni Lendon. Naroon ang mga kaibigan ko naghihintay. Sige Vanessa, mag-iingat ka dun ha? Kilala ng mami ni Vanessa itong si Lendon dahil bata pa lamang sila noon nang minsan ay magkalaro silang dalawa sa tuwing sinasama ng kanyang tatay itong si Lendon. Driver kasi ng pamilyang McDowell ang tatay ni Vanessa, kaya naman laging sumasama itong si Lendon para makipaglaro sa kanya noon. At doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Hindi alam ni Vanessa kung ano ang sasabihin ni Lendon sa kanya, mukhang mahalaga talaga ang sasabihin nito. Makalipas ng kalahating oras ay nasa harapan na ito ng isang malaking gusali na pinagmamayari ng kanilang pamilya. Kung tutuusin ay wala pa sila sa kalingkingan ng mga McDowell. Sila ang pinakamayaman sa kanilang lugar. Mapalad lamang sila dahil naging driver nila ang ama ni Vanessa, kaya doon nagsimula ang kanilang pagiging magkaibigan. Pagbaba ni Vanessa sa parking lot ng kondo ay nakita niyang sasakyan sa isang kaibigan nito na si Francis na marahil ay tinawagan din nitong si Lendon. Pagkapasok nito sa entrance ng gusali ay agad na nitong sumakay sa elevator patungo sa 10th floor. Naroon kasi ang unit nitong si Lendon. Pero habang papakyat ito, hindi niya napansin na may kasabay pala itong magkasintahan na nagharutan at walang pakialam kung may kasama ba ito sa loob ng elevator. Ilang minuto lamang nakalipas ay nakarating na ito sa 10th floor. Itong si Vanessa, iniwan niya ang magsintahan sa loob. Pagkalabas nito sa elevator, agad na rin siyang nagtungo sa unit ni Lendon. Nakasanayan niyang hindi kumatok dahil hindi naman nakalak ang pinto. Nakita niya na nandun pala itong si Francis, ang kaibigan nila ni Lendon. Habang tahimik lamang ito na para bang may mangyaring hindi maganda. Oh, Lendon, Francis, nandito na ako. Ano bang dapat nating pag-usapan at pinapapunta niyo pa ako dito? Napangiti na lamang itong si Lendon at tila may hinintay na matapos. Teka lang, parang may naamoy ako dito Ang ibig sabihin ba nito? Hindi lang tayo ang narito ngayon sa unit mo, Lendon? Yun na nga sabihin ni Lendon sa iyo, Vanessa.
Syempre dahil magkaibigan tayong tatlo, kaya pinatawag ka rin dito para naman maging saksi ka rin sa kanila. Francis, pwede ba? Sabihin niyo na sa akin. Maya-maya pa may taong lumabas mula sa kusina at may dala itong mga pagkain. Sorry everyone kung ipinaghihintay ko kayong lahat. Heto, nakahanda na ang mga niluto ko. Sigurado masarap yan. Teka lang, hindi ba si Secretary Nicole ito? Bakit nandito siya sa condo mo, Landon? Hindi ba wala na siyang pasok ngayon dahil linggo naman? Yun nga Vanessa eh. Kaya ko kayo pinatawag dito magkaibigan dahil kayo lang din naman ang makaunawa sa akin eh. Sa aking sitwasyon ngayon. Anong sitwasyon, Landon? Naguguluhan ako ah. Ano ba talaga nangyari dito? Vanessa, Frances, itong si Nicole ay girlfriend ko. Marahil 5 buwan na kami ngayon na magkarelasyon. At hindi ito alam ng pamilya ko. Ang alam lang nila ay sekretary ko itong si Nicole pero darating din ang tamang panahon na ipagtapat ko sa kanila ang lahat. Kailangan ko lang ng lakas ng loob. Ano? Ang ibig sabihin ba nito ay matagal na kayong magkarelasyon? At ngayon mo lang sinasabi ito sa amin, Lyndon? Oo Vanessa, kahit nasa kabilang department pa itong si Nicole, sinadya ko talagang siya ang magiging sekretary ko. Mahal namin ang isa't isa. Hinawakan Lyndon ang kamay ni Nicole, kaya naman nang makita ito ni Vanessa ay parang tinusok ng matalim na bagay ang kanyang puso at hindi ito nakapagsalita. Pero, Lyndon, hindi ba kasal na si Nicole at may isang anak? Ano na lang sasabihin ng mga magulang mo tungkol dito kapag nalaman nila ito? At kahit anong pilit mo, isa ka pa rin kabet. Kaya nga Vanessa eh, kayo lang ni Francis ang pinagsabihan ko nito dahil may tiwala ko sa inyo. Napaplanuhan na namin yan ni Nicole na mag-file siya ng annulment sa kanyang asawa kaya huwag kayong mag-alala. Pero hanggang kailan Lyndon, matagal ang proseso ng annulment sa bansa natin. Basta Vanessa, Francis, kailangang ilihim mo na rin ito. Okay Lyndon, Nicole. Wala naman kami magagawa sa iyo eh, ni Vanessa bilang kaibigan mo. Hindi ba Vanessa? Oo naman. Congrats sa inyong dalawa. Masaya kami para sa inyong dalawa. Pero sa loob-loob ni Vanessa ay hindi niya na alam ang gagawin. Mahal niya kasi itong si Lyndon, ngunit natatakot itong ipagtapat sa binata dahil baka magbago ang turing nito sa kanya. Nangako kasi itong si Lyndon noon sa bata pa lamang sila na siya ang magligtas kay Vanessa sa mga taong mang-api sa kanya. Kaya naman sa panahong iyon, hindi nakalimutan ng dalaga ang pangakong iyon. Pero habang tumatagal ay nagbabago talaga ang pangako at yun ang pinaghandaan ni Vanessa na mangyari at sobrang sakit ito para sa kanya. Gusto nang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata pero pinigilan lamang niya ito. Habang hinawakan ni Francis ang kanyang mga kamay ay para palakasin ang kanyang loob. So paano Lyndon? Yun na ba ang dapat naming malaman? O Francis? So tara na, kumain na tayo habang mainit pa itong nilutong pancake ni Nicole. Sige, mukhang itsuro pa lang talagang masarap na ito. Mega Vanessa, tara na, kumain na tayo. Sige, salamat pero kumain kasi ako bago nagtungo dito eh. Sige na po Ma'am Vanessa, kumain din po kayo. Huwag kayong mahiya. Marami naman ako niluto para kay Lyndon eh. Ay nako, ang kapal talaga ng mukha mo no? Ikaw ang hindi marunong mahiya samantalang may asawa at anak ka na? Nagsalita lamang itong si Vanessa sa kanyang isip. Ano po yun ma'am? Wala. Ang sabi ko, salamat pero busog talaga ako eh. Okay, hindi kita pipilitin pero alam nyo, bagay kayo ni Sir Francis. Hindi ba isang department lamang kayo na-assign? Oh, talaga? Bagay kami ni Francis? Sana nga lang kung gusto niya rin ako, pero malabo eh. Dahil meron na siyang ibang nagustuhan. Tama na yan Vanessa, Nicole. Kumain na tayo. Biglang inawat ni Lyndon ang pag-uusap ng dalawang babae at baka mapunta pa ito sa ibang usapan. Matapos nilang kumain ay nagpaalam na sina Francis at Vanessa
at naiwan naman ang dalawang magkasintahan sa loob ng kondo. Habang nasa loob ng elevator ay tahimik lamang itong si Vanessa. Vanessa, ayos ka lang ba? Maganda na naman itong si Nicole, hindi ba? Pero Francis, paano kung malaman ito ng kanyang mga magulang na pumatol siya sa kanyang sekretary? Hindi na natin yung kasalanan. Ikaw, bakit parang maluha ka na kanina habang pinatapat ni Lendon ang lahat? Ikaw kasi, dati ko pang sinasabi sa'yo, kung may naramdaman ka sa kanya, dapat doon pa man sinabi mo na. Tingnan mo ngayon, naunahan ka ng iba at sa isang may sabit pa na babae. Pero alam mo Vanessa, marami pang ibang lalaki dyan na may gusto rin sa'yo. Yun nga lang, katulad mo, takot din silang magtapat sa'yo. Ganun ba, Francis? Sino naman? Para malaman ko. Nako, wag na, baka pagtawanan mo lamang siya kung sino ito. Francis, pwede mo ba akong samahan saglit? Gusto ko lang ilabas itong nararamdaman ko eh. Para naman mawala yung sakit na nararamdaman ko. Vanessa, kahit lasingin mo yung sarili mo na yan, ganun pa rin kinabukasan. Mararamdaman mo pa rin ito. Ang mabuti mong gawin ngayon, tanggapin mo na lamang ang totohanan at mag-move on ka. Makahanap ka pa rin ng masagit pa sa kanya. Nakarating na nga sila sa isang resto bar at maraming alak ang nainom nitong si Vanessa para mawala ang sakit na kanyang naramdaman. At ilang minuto lamang nakalipas ay nalasing na nga itong si Vanessa. Nagsalita na lamang ito na kahit hindi kinakausap si Francis. Alam mo Francis, tama ka naman eh. Maraming lalaki dyan na gusto akong maligawan pero ayaw ko sa kanila. May lalaki naman na palagi kong kasakasama pero hindi ko alam kung babae ba ang kanyang gusto o lalaki. Vanessa, mukhang lasing ka na yata ngayon ah. Francis, hindi pa ako lasing. Baka ikaw ang lasing. Ano, aminin mo sa akin? Gusto mo rin ba ako? O isa ka talagang bakla? Lalaki ba talaga ang gusto mo o babae? Nahiya na itong si Francis sa mga pinagsasabi nitong si Vanessa. Lalo na at maraming customer sa loob ng resto bar. Tara na nga Vanessa, lasing ka na. Ihatid na kita sa inyong bahay. Francis, sagutin mo muna ako. May gusto ka rin ba sa akin ano? Magsalita ka. Ano, sabihin mo na sa akin kung mahal mo rin ba ako o baka naman talagang isa kang bakla eh. Pwede ba Vanessa? Huwag kang masalita ng ganyan. Baka hindi ko magilan sarili ko. Na ano, Francis? Oo, mahalin kita pero paano ko sabihin sa'yo ang naramdaman ko kung parati na lamang si Lendon ang nasa isip mo palagi. Kaya hanggang tingin na lamang ako sa'yo eh. Talaga? Totoo ba yung sinasabi mo Francis? Oo nga, totoo yun. At ngayon alam mo na, hindi naman ako mapilit sa isang tao eh. Kung talagang mahal mo si Lendon, may karapatan kang sabihin sa kanya hanggat hindi pa sila kasal. Kahit mahal kita, handa akong baraya. Makita lamang kitang masaya. So, ang ibig mo bang sabihin nito, aatras ka na sa nararamdaman mo sa akin? Hindi naman sa ganoon pero kung saan ka masaya, masaya na rin ako. Paano kung ikaw ang pipiliin ko? Lasing man ako o hindi. Pero, oo, inaamin ko na meron kayong pagkakaiba ni Lendon pero wala naman sigurong mawawala kung susubukan natin, di ba? Anong ibig mong sabihin, Vanessa? Oo, Francis. Pumapayag na akong maging tayo. Ganun ba? Kung ganun, sobrang saya ko, Vanessa. Sa naging desisyon mo, hayaan mo, hindi ko sasayangin ang pagkataong ito na magkasama tayo. Francis, salamat sa pagsama mo sa akin dito ha. Simula ngayon, lilibing ko na sa lugar na ito ang mga alaala ng nakaraan. Pwede mo ba akong samahan sa apartment ko? Ang totoo, mukhang nahihilo na yata ako eh. Sige Vanessa, iiwan ko lang yung sasakyan ko dito para naman maging safe ka sa daan.
Minaniho nga nitong si Francis ang sasakyan ni Vanessa at nihatid ito sa kanyang apartment. Malaki din ang apartment na pinagmamay-ari ni Vanessa. Hindi pa ito alam ng kanyang mga magulang na bumili pala ito ng apartment dahil sa pagiging empleyado sa kumpanya ng mga McDowell. Francis, pwede bang dumito ka na lang muna? Para naman may makasama ako dito. Huwag kang mag-alala. Malaki naman ang kwarto ko. Kahit saan, pwede kang matulog. Sige Vanessa, ikaw ang bahala. Sa may sofa bed na lamang ako tutulog. Sige na, matulog ka na. Manonood lang muna ako ng TV dito habang hindi pa ako naantok. Napaupo na lamang itong si Francis sa may maliit na sala. Habang nasa kanyang kwarto naman itong si Vanessa. Habang nanood itong si Francis ng TV ay mabiglang tumakip sa kanyang mata. Teka lang Vanessa, ano to? Please, pagbigyan mo naman ako Francis. Kung talagang mahal mo rin ako. Pero Vanessa, I respect you. Gusto kong gawin natin ang mga bagay na to na hindi ka lasing. Francis, kanina ko pa sinasabi sa'yo na hindi talaga ako lasing eh. Gusto ko lang talagang gawin dahil katulad ng nararamdaman mo, mahalin kita o baka naman talaga na lalaki ang gusto mo. Sa mga oras na iyon ay nag-iba tuloy ang naging mode nitong si Francis. Ayaw niyang tawagin siyang bakla, lalo na at yung babaeng kanyang nagustuhan pa ang nagsabi dito. Kaya naman sa mga oras na iyon ay hindi niya na sinayang pa ang pagkakataon. Pinakita niya kay Vanessa ang totoong siya. Hinawakan niya ang dalaga at dinala ito sa kanilang kwarto at doon nangyari na nga ang mga bagay na mas lalong nagpainit sa kanilang dalawa. Pinatunayan ni Francis na totoo siyang lalaki pero laking gulat niya dahil siya pala ang unang nakakuha sa babaeng iyon. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay nakatulog na ang dalawa at pagod na pagod. Kinabukasan ay maagang nagising itong si Francis. Lumabas ito ng apartment at bumili ng makain nilang dalawa ni Vanessa habang kasalukuyan pang natutulog ang dalaga. Pagkatapos niyang nakabili ng almusal, sakto naman ang pagising ng babae. Miss Montero, mabuti naman at nagising ka na. Tara, kumain na tayo. Heto nga pala, bumili na ako ng pagkain sa labas natin. Naku, ang sakit ang ulo ko at katawan ko. Siguro nasobrahan yata ako sa alak kagabi. Pasensya ka na talaga Francis ha, sa mga pinagsasabi ko sa'yo. Wala ka bang naalala kung ano nangyari sa ating dalawa kagabi? Naku, Francis, pasensya ka na kung ano yung pinagsasabi ko sa'yo ha, pero ano nga bang pinagsasabi ko sa'yo? Sabi mo, mahal mo ko pero baka nabigla ka lang. O siya, kumain na tayo habang mainit pa itong pinamili kong pagkain. Bumangon na itong si Vanessa pero sobrang bigat talaga ng kanyang pakiramdam. Yung tipong merong nawasak sa kanya. Pero pinilit niyang makatayo para kumain. Sino bang hindi matutuwa lalo na at inagandaan siya ng pagkain ng kanyang kaibigang si Francis. Habang kasalukuyan silang kumain ay napansin ng babae na maraming missed call ang kanyang phone mula sa kanyang nanay at kay Landon. Kaya naman matapos nilang kumain ay tinawagan niya ang kanyang nanay. Hello, Nay. Oh, Vanessa. Saan ka ba? Bakit hindi ka umuwi kagabi? Nag-alala sa'yo ang tatay mo. Tinawagan namin si Landon pero ang sabi niya umalis ka raw. Oo, Nay, pero huwag kayong mag-alala dahil ayos lang naman ako. Maya-maya ay uuwi din ako dyan. Alam mo bang nag-alala sa'yo si Landon matapos kong sinabi sa kanya na hindi ka pa nakauwi sa bahay? Nay, pwede bang simula ngayon wag na nating bagitin ang pangalan niya? Bakit iha? Nag-away ba kayong dalawa? Hindi naman, Nay. Pero kagabi kasi pinagtapat niya sa amin na meron na siyang nobya. Nakita ko mismo sa aking mga mata pero ang masama lang nito ay pinatulan niya ang kanyang sekretary na may sabit pa. Naku, iha. Paano kung malaman ito ng kanyang mga magulang? Paniguradong magagalit sila. Kaya nga, Nay, huwag mo muna itong ipaalam kay Papa ha. Hayaan mong sila ang makatuklas nito. O sige na, iha. Pero hindi ka ba papasok ngayong araw?
Bukas na siguro, Nay. Natapos ko na rin naman ang mga paperwork sa office. Uuwi na rin ako dyan mamaya. Matapos nilang kumain ay naligo muna itong si Vanessa at inhatid itong si Francis sa kanyang sasakyan na naiwan kagabi sa may resto bar. Pero nagulat ang babae dahil sa kanyang pagligo ay dinurugo ito. Naisip niyang baka may nangyari sa kanilang dalawa itong si Francis. Matapos siyang maligo at magbihis ay kinausap niya itong si Francis. Francis, magtapat ka nga sa akin. May nangyari ba sa ating dalawa kagabi? Magsabi ka nga ng totoo. Vanessa, wala naman akong intensyon na may mangyari sa ating dalawa. Ano? May nangyari sa ating dalawa? Bakit mo ito nagawa? Pinagkatulaan kita, Francis. Makinig ka, Vanessa. Hindi ko gusto na palagi mo akong sinasabihan na bakla o lalaki ang gusto ko. Ikaw ang gusto ko. Pero laging salendon lamang ang nasa isipan mo palagi at binabanggit mo. Kaya pinatunayan ko sa'yo na hindi ako isang bakla. Sorry kung nagawa ko yun sa'yo, pero ang totoo, mahal kita. Gusto kita. Naku, sorry rin, Francis, ha. Kung nasaktan ka na sa mga binibitawan kong mga salita. Sige na, ihatid na kita sa sakyan mo. Vanessa, siguro sa tingin mo ay isa akong torpe. Oo, pero kapag may minahal ako, siya lang talaga ang mamahalin ko. Hindi katulad ng iba dyan na may sabit pa ang kanyang gusto. Hindi na lamang nakapagsalita pa itong si Vanessa dahil nakuha na pala ni Francis ang kanyang pagkababae. Maraming salamat sa paghatid mo sa akin, Vanessa. Kung kailangan mo ng karamay, nandito lamang ako. Walang naging imik ang babae dahil sa pangyayaring iyon. Matapos may hatid itong si Francis ay umuwi na rin sa kanilang bahay itong si Vanessa. Nabutan niya ang kanyang ama at ina bago ito nagtungo sa kanilang maliit na negosyo. Matapos kasing napagtapos ng pag-aaral itong si Vanessa ay tumigil na sa pagiging company driver ng kumpanya ang kanyang ama at nagtayo na lamang sila ng munting negosyo sa palengke. Yun naman ang ikinatuwa ng dalaga dahil magkasama na sila palaging pamilya. Oh, Vanessa, kumain ka na ba ng agahan? Tapos, nanay, tay, papasok na muna ako sa aking kwarto. Sige anak, kung nagugutom ka, may pagkain pa dito ha. Ikaw na lang ang kumuha at aalis na kami ng tatay mo. Siya nga pala, nagpaalam ang katulong natin na umuwi sa kanilang lugar. Kaya pinayagan ko muna. Okay lang yun, Nay. Kaya naman natin ang gawaing bahay eh. Hintayin ko na lang kayong makaalis para masarado ko na ang gate. Tuloy nang umalis ang mga magulang ni Vanessa dahil hindi siya pumasok sa araw na iyon ay maghapon itong natulog sa kanyang kwarto. Pero biglang tumunog ang kanyang phone at si Landon pala ang tumawag. Hello? Sir Lyndon? Bakit po? Vanessa, bakit wala ka sa office mo ngayon? Pati si Francis wala rin. Saan ba kayo galing? Nagtuko gabi. Niyaya ko lang si Francis na mag-inom kahit kaunti sa isang rest bar. Pero mukhang naparami yata kami. Tapos, ano nangyari? Nasaan ka ngayon? Sir, nakauwi na kami. Kailangan niyo pumunta dito ngayon sa office. May sabihin ako sa inyo. Nako sir, pwede bang bukas na lang kasi baka sa oras na to tulog pa si Francis dahil sa kalasingan. At talagang naglasing pa kayong dalawa? Kahit kayong dalawa lang, ha? Sir, wala naman pong masama dun. Isa siyang binata at dalaga naman ako. Sige na sir, pwede bang bukas mo na lang sabihin kapag nariyan na ako? Binaba na ni Vanessa ang tawag. Hindi naman napakali itong si Landon kung bakit silang dalawa lamang ang naginuman. Samantalang tumawag naman itong si Francis kay Vanessa. Ngunit hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Marahil nga ay nagtatampo ito o kaya naman ay nagalit ito dahil sa kanyang ginawa noon kagabi. Alam niyang mahal niya itong si Vanessa at kung magbunga man ang kanilang ginawa noon ay hindi naman siya mag-alanganin na panagutan niya ito. Pero kung ano man ang magiging desisyon ni Vanessa
ay kaya niya itong igalang. Kinabukasan ay maagang nagbihis itong si Vanessa para pumasok sa office. Pagkarating sa loob ay agad siyang sinalubong ng kapwa-empleyado. Vanessa, bakit wala ka kahapon? Alam mo bang galit na galit sa'yo si Mr. Lindon? Sabay pa kayo ni Francis na wala. Nako, maraming salamat talaga Margie pero wala naman akong iniwang trabaho dito eh. Lahat natapos ko rin noong nakaraang araw. Ewan ko. Basta baka ipatawag kayo ni Francis isa-isa sa kanyang office. O siya, pupunta na ako sa pwesto ko, baka magkita pa tayo ng sekretary ni Mr. Lindon at ma-report pa tayo. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay pinatawag na nga ni Lindon itong si Vanessa. Hello po, Sir Lindon. Bakit po? Vanessa, tama bang nabaltaan ko na nakipag-inuman ka talaga kay Francis? Sa sarili mo pang pamamahay? Pero sir, wala naman pong masama sa ginagawa namin na nag-uusap lang naman kaming dalawa. At talaga bang nag-uusap lang kayo? Hindi mo ba naisip na hindi magandang tingnan na may lalaki sa apartment ng babae at nag-inuman silang dalawa? Ha? Sir, with all your respect, wala na po kayong karapatan kung ano man ang ginagawa namin dahil labas na po ito sa trabaho niyo. Kami nga hindi kami nangangialam sa inyong dalawa ni Nicole Smith na magkasintahan na pala kayo. Hindi man lang alam namin ni Francis. Gusto ko ring makausap itong si Francis. Hindi ko gustong maulit pa itong mangyari ha. Liwanag ba? Sir, kung may ginagawa man kami ni Francis, wala ka na doon. Ang mas mabuti mong gawin ngayon, pagtuunan mong pansin yung girlfriend mo. At talaga bang mahal ka niya o baka naman pera lang ang habol niya sa'yo? Sige na Vanessa, lumabas ka na. Pakitawag na lang itong si Francis. Gusto ko siya makausap. Wala siya, sir. Marahil hindi siya pumasok ngayon. Ano? Hindi na naman pumasok ngayon? Hindi pwede to. Huwag niyang ipamukha sa akin na kilala ko siya dahil ako ang amo niya at ako ang boss niya at pwede ko siyang tanggalin dito. Hindi makapaniwala itong si Vanessa kung bakit hindi pumasok at nagparamdam itong si Francis. Kaya naman siya naman tumawag ngayon para kausapin ang lalaki subalit nabigo siya. Ano kaya ang nangyari kay Francis? Bakit hindi siya pumasok sa trabaho at hindi rin nagparamdam kay Vanessa? Habang nasa office itong si Lindon, hindi ito mapakali. Lalo na noong sinabi ni Vanessa na wala siyang pakialam sa kanya. Babe, ayos ka lang dyan. Ano bang iniisip mo? Sabihin mo nga sa akin, baka makatulong ako sa'yo. Wala to Nicole. Naisip ko lang kung isang lugar tayo pwedeng magpakasal. Talaga babe? Magpapakasal na tayo? Pero kailangan palang maging maayos muna ang annulment natin. Yung annulment papers nyo ng asawa nyo. Babe, huwag kang mag-alala. Ginagawa ko na ang lahat. Pinapadali ko na ang lahat nga para makasal na tayong dalawa sa madaling panahon. Ilang linggo ang nakalipas, kahit anong tago ay lalabas pa rin ang totohanan. Nalaman kasi ng mga magulang ni Lindon na pumatol ito sa isang babaeng may sabit. Kaya naman sobrang nagalit ito sa kanya. Iho, wala ka na ba talagang ibang nakitang babae? At yan pang may sabit na pinapatulan mo? Pero ma'am, mahal ko si Nicole. Ano? Nagawa mo lang sabihin ang ganyang mga bagay dahil hindi ka pa nakahanap ng ibang babae. Subukan mo maghanap ng iba. Yung bagay sa'yo. Bakit hindi mo subukan si Vanessa? Bata pa lamang kayong dalawa, hindi ba? Kabisado nyo na ang isa't isa. Marahil, mas komportable pa ako sa kanya kaysa sa maging nobya mo. Yung babaeng iyan. Isang umaga noon, habang papasok pa lamang sa trabaho, itong si Vanessa ay napansin niya ang isang sasakyan sa may coffee shop at pamilyar iyon sa kanya. Yun ang sasakyan ni Francis, kaya naman agad siyang nagpark at pinuntahan niya sa loob ang lalaki para makausap. Francis, ano nangyari sa'yo? Ilang araw nang hindi ka pumapasok sa trabaho. Hinahanap ka na ni Sir Lindon.
Kailangan ko lang mapag-isa, Vanessa. Francis, huwag mo namang suluhin ang problema mo. Kung may problema ka, nandito lang din naman ako para sa'yo. Kung yung tungkol sa nangyari sa ating dalawa, ako na humihingi ng pasensya sa'yo. Alam ko namang gusto mo lang akong tulungan eh. Hindi ito tungkol doon, Vanessa. Yung mga parents ko, tumawag sa akin galing States. Ang gusto nila, pakasalan ko yung babaeng kababata ko pero hindi ko siya gusto. Dahil meron akong babaeng minamahal at gustuhan. Ikaw yun, Vanessa. Sana matulungan mo ako. Ano kaya kung magpakasal tayong dalawa nang sa ganun ay wala nang habol sa akin yung babaeng yun? Please, Vanessa. Para naman manahimik na ako. Ha? Seryoso ka ba, Francis? Pwede mo ba akong bigyan ng panahon para naman makapag-isip ako? Oo naman, Vanessa. At umaasa akong oo ang magiging sagot mo. Sabay hinawakan ni Francis ang kamay ng babae at niyakap niya ito. Samantalang sa mga oras ding iyon ay napagpasyahan nitong si Lendon na mag-coffee na lamang muna. At sa tanghali na ito babawi ng pagkain kasama si Nicole. Kaya naman sa pagpasok nito sa isang coffee shop, nakita niya sa di kalayuan ang dalawang tao na kilala nito at magkahawak ang kamay ni Vanessa at Francis na dumurog sa kanyang puso. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tanungin ang dalawa kung bakit naghawak sila ng kamay. Ganun pa man ay pinagpatuloy pa rin ng lalaki ang pagpasok sa loob ng coffee shop. Mukhang may magandang naganap dito Sinasabi ko na nga ba meron kayong relasyong dalawa. Alam niyo bang pinagbabawal yan sa kumpanya ko? At maaari ko kayong tanggalin anumang oras. Aba, Lendon, talaga? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Ikaw nga pati sekretary mo, pinatulan mo pa Wala kang karapatan, Francis, kung ano man ang gusto ko. Ako ang may-ari ng kumpanya. At pinapasuran ko lamang kayong dalawa. Ako ang nagpapakain sa mga empleyado. At ikaw naman, Vanessa, ano nakain mo, bakit ka pumatol sa lalaking yan? Ano bang napapala mo sa kanya? Lendon, bakit ba ang init ang dugo mo kay Francis? Akala ko ba magkaibigan kayong dalawa? Tapos ngayon, gusto mo siyang tanggalin sa trabaho? Dahil ayaw kong nakikita ko kayong dalawa na magkasama palagi. At naalibadbaran ako. Bakit, Lendon? Ano ba talagang gusto mo? Marahil may gusto ka kay Vanessa, no? Oo, sige. Aamin ko sa inyong dalawa na matagal na akong may gusto kay Vanessa nung bata pa lamang kami. Kung ganun, dapat niligawan mo na siya noon pa man. Pero bakit pumatol sa bahay may sabit? Gusto ko si Vanessa at mahal ko rin si Nicole. Pare, isang gahaman kung ganun. Hindi pwedeng inisip mong yan. Dalawang babae na ipagsama mo, kalokohan yan. Wala kang pakialam, Francis, kung ano man ang gusto kong gawin sa buhay ko. Biglang lumapit itong si Lendon at hinawakan sa liig itong si Francis. Pare, tama na, nasasakal ako. Pues, kung ayaw masakal, layuan mo si Vanessa, maliwanag ba? Tama na, Lendon. Huwag mong sabihin ikaw ay may-ari ng kumpanyang ito na pinapasokan namin. Ay kaya mo nang gawin sa amin ang lahat? Kung wala mga empleyado mo, hindi rin uunlad yung kumpanya mo. Hindi ako sang-ayon sa mga pinagsasabi mo. Magpapakasal na kami ni Francis sa sunod na buwan at wala kang karapatan para pumigil sa aming dalawa. Kung gusto mong tanggalin kaming dalawa sa kumpanya mo, sige, gawin mo kung yan ang gusto mo. Pero Vanessa, naramdaman mo siguro kahit noon pa man na meron akong gusto sa'yo. Lendon, kung may gusto ka sa akin, dapat noon pa Pinaramdam mo na sa akin. Huwag mong saktan si Nicole. Akala ko ba magpapakasal na rin kayong dalawa? Pero mukhang malabo yun, Vanessa, dahil meron siyang anak at asawa. Alam mo, Lendon, labas na ako dyan. Labas na kami sa problema mo. Pinasukan mo yan. Dapat ikaw din ang humanap ng paraan para malutas yung problema mo. Oo, dati gusto kita. Kahit nung bata pa lamang tayo, pero habang tumatagal, nagbabago ang tao, Lendon. Isa pa, mahal ko na rin si Francis. Ngayon, kung gusto mong tanggalin kami sa trabaho mo, pues, gawin mo kung saan ka masaya. Sa mga oras na iyon ay hindi na nagkakape itong si Lendon. Agad na itong lumabas, sumakay sa kanyang sasakyan patungo sa opisina. Pagkarating sa opisina ay naroon na pala si Nicole na naghintay sa kanya. Babe, what's wrong? Ang aga pa. Bakit
Mainit yung ulo mo. I think you need a coffee. Ipapahanda kita. Sige Nicole, bigyan mo ako. Naguluhan itong si Lendon kung tatanggalin nga ba sa trabaho ang dalawang iyon dahil kung hindi ay siya lang din naman ang magiging talunan. Kaya naman kinausap niya ang gwardiya sa entrance na bawal na pumasok sa loob sina Vanessa at Francis. Babe, total naman, wala na tayong trabaho ngayon. Ano kaya kung mag-date tayo? Bigyan natin ng panahon ang bawat isa. Nicole, hanggang ngayon ba gala pa rin ang iisip mo na dapat sana inatupag mo yung annulment papers mo dahil kung wala pa rin mangyayari, pwede na rin itong itigil. Ano? Ano ba yung pinagsasabi mo, Lendon? Nicole, prangkahan naman tayo. Magbibigay ako sa iyo ng ilang linggo. Kapag wala pa rin nangyari, pasensya ka na. Kailangan na natin itong itigil dahil wala tayong mapala dito eh. Kung ganon, Lendon, aatras ka na sa kasal natin. Nicole, walang mangyayari sa kasal na ito kung hindi ma-approve yung annulment mo. Nagsasayang lamang tayo ng panahon at oras dito. I suggest na maghiwalay lamang tayo. Napapagod na ako dito eh. Ang ibig sabihin nito, Lendon, talagang susuko ka na sa laban natin. Akala ko ba mahal mo ako? Oo, mahal kita pero kung hindi sang-ayon ang tadhana para sa ating dalawa, ay as mabuti pang huwag na natin ituloy ito. Nahirapan ako, Nicole eh. Hindi ako papayag, Lendon. Alam mo bang I give up everything para sa'yo? At ngayon, ganun lang kadali na sabihin mo sa akin na maghiwalay na tayo. Bakit? Sino bang babaeng umagaw sa atensyon mo sa akin? Si Vanessa ba, ha? Siya bang babaeng ipapalit mo sa akin? Pwede ba, Nicole? Huwag mong idamay dito ang ibang tao. Wala silang kinalaman dito sa ating paghiwalay. Pagod na ako. Sa kakantay kung kailan tayong kakasal. Kung gusto mo makipaghiwalay sa akin, ikaw ang bahala, Lendon. Pero ito lang ang tatandaan mo. Hindi pa tayo tapos. Alis ako sa kumpanyang ito. Pero babalik ako para gumanti sa inyong lahat. At titiyakin kong lahat kayo ay gagapang din sa lupa. Tandaan mo yan. Kung gano'n, Nicole, you're fired. I don't love you anymore. So, get out in my office now. Napaiyak na lamang itong si Nicole dahil hindi nito inasahan na magiging ganito ang lahat ng kanyang pinaplano. Matapos nilang mag-usap ay umalis na itong si Nicole, dala-dala ang mga gamit nito sa office. Laking katatakan naman ng iba sa mga empleyado. Naku, mukhang alis na rin yata itong si Nicole eh. At alam niyo ba, nawala na rin si Vanessa at Francis. Nag-resign na rin. Ano ba nangyari sa kumpanyang ito? Nawala na ang mga taong magagaling. Baka darating ang panahon na bigla na lamang itong babagsak at hindi natin alam. Naku, sana hindi mangyari yun. Paano na lang tayo? Paano na ang pamilya natin? Tuloy na nga nobas itong si Nicole sa kumpanya. Hindi na nagawang habulin pa ni Lendon ang babae. Parang nabunutan siya ng tinik. Kaya naman sa mga oras na iyon ay tumawag siya kay Vanessa para mag-usap silang dalawa. Lendon, wala na tayong dapat na pag-usapan pa dahil sa araw na ito, hindi mo na ako empleyado. Pero Vanessa, nakipaghiwalay na ako kay Nicole para sa atin. Ilang ulit ko bang sabihin sa'yo na hindi na kita gusto? Maghanap ka na lang ng ibang babae na totoong magmamahal sa'yo. Ikakasal na ako kay Francis at higit sa lahat, may nangyari na sa aming dalawa at nagbunga na ito. Hindi ito maaari, Vanessa. Akin ka lang. Akin ka lang. Lendon, sorry pero mula ngayon, hindi ko na gustong tumawag ka pa sa akin. At saka, huwag mo na kaming guluhin pa ni Francis dahil nakapagdesisyon na kaming dalawa na magpakasal. At saka, pumayag na rin ang kanyang mga magulang sa States. Hindi ka magiging masaya, Vanessa. Pinapangako ko yan sa inyo. Tuloy na ngang binaba ni Vanessa ang tawag. Naisip ng babae na magpalit ng bagong phone number para hindi siya makatawagan at mapagulo pa nitong si Lendon. Pero natakot pa rin ito sa kung ano ang gagawin sa kanyang mga magulang, lalo na at alam nito
ang kanilang bahay maliban sa apartment na kanyang hinuhulugan. Nay, Tay, ano kaya kung lilipat na lang kayo ng ibang bahay? Meron naman akong apartment na binabayaran at natapos na rin ito. Natatakot kasi ako kung guguluhin tayo ni Lendon. Dahil hindi siya ang pinili ko. Iha, paano naman ang munti naming hanap buhay ng tatay mo? Hindi tayo pwede magtago na lang. Wala naman tayong ginagawang masama. Kung ayaw mo sa kanya, wala na siya doon. Ilang linggo ang nakalipas matapos na rin ang papeles na dapat asikasuhin nilang dalawa ni Vanessa at Francis para matuloy na ang kanilang kasal. Hindi naman sila nahirapan dahil pareho naman silang walang problema sa kanilang status, kaya sa linggo na iyon ay matutuloy na rin ang kanilang kasal. Hindi nila imbitahan itong si Lendon dahil alam nilang ito ang magsimula ng gulo. Dahil may naipon naman sina Vanessa at Francis, nagtayo na lamang sila ng isang negosyo at kasama dito ang kanilang pamilya. Lahat naman ng negosyo ay nagsimula sa maliit na kapital at kapag pinalad, angat ito at angat hanggang sa lumaki. Samantalang mula naman noong umalis itong si Vanessa at Francis ay wala na silang naging balita pa kay Lendon. Maliban na lamang sa nalaman nilang nagtungo ito sa ibang bansa at pinamahalan na lamang ang kumpanya sa kanilang relatives. Mula noong huli nilang pag-uusap ay wala na rin silang naging komunikasyon. Honey, mukhang manganganak na yata ako eh. Ha, talaga? Vanessa, tara na sa ospital. Nay, Tay, kayo na bala dito sa negosyo natin ha. Ihatid ko muna si Vanessa sa ospital. Sige iho, tatawagan mo lang kami kung nandun na kayo. Mabilis na pinatakbo ni Francis ang sasakyan para magapan agad ang sitwasyon ng kanyang asawa. Masyado kasi itong excited na makita ang kanilang magiging anak hanggang sa tuloy na ngang nanganak itong si Vanessa na isang batang lalaki. Labis ang saya ni Francis sa wakas ay magiging daddy na ito. Mula noon ay namuhay sila ng mapayapa hanggang sa mas lumaki pa ng lumaki ang kanilang kumpanya. Minsan nag-usap ang mag-asawa. Paano kaya kung hindi sila ang nagkatuluyan? Ano kaya ang kanilang nagiging buhay ngayon? Pero mabuti na lang, mas pinili ni Vanessa na ang kanyang magiging asawa ay si Francis. Kaya ngayon, nagpatuloy sila sa kanilang pangarap na mas lalago pa ang negosyo. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Labis po akong napapasalamat dahil sa walang sawa ninyong pagsuporta sa ating munting channel. Abangan pa natin ang ating mga kwentong nagbibigay aral at inspirasyon. Maraming salamat at paalam.